Now, you need to believe yourself. Good morning po sa lahat. Ayan, so welcome po dito sa ating Bright Mind. So for today's topic, maglilipat muna tayo sa ating grade 8 lessons. So ngayon, pag-uusapan natin yung tinatawag nating mental health, which entitled Your Amazing Mind, Understanding Mental Health. So here, nakapokus po ito para sa ating mga grade 7 learners. Specifically, we are talking about here about the characteristic of a 2 hours later. mentally healthy adolescents. Ayan. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. So, if you're wondering about your mental health and how can you say that you are mentally healthy as an adolescent, malalaman nyo ngayon dito sa ating discussion. Ayan. So, by the way, what is mental health? So, I'm sure bilang isang grade 7 learners, alam nyo na at naririnig nyo na yung ilan sa mga definition ng mental health. So, to be more specific, ganito po siya. So, when I say mental health, it is about your thoughts and how you solve problems. 'Di ba? So, dito, maliban sa mga stock knowledge na alam mo na, you are using that stock knowledge, okay? And then, ginagamit mo yun to solve a problem. 'Di ba? Mental health, the way you think or the way how you think, then how you feel. So, it's not about just pag sinabi kasing mental, hindi lang to tungkol sa pag-iisip lang. Meron din itong kinalaman sa iyong feelings or sa iyong emotions. So, it is about understanding your emotions, whether you're happy or sad. Then of course, we got the how you act. Okay, it is about how you get along with others and handle life's ups and down. Which is, itong life's up and down, isa ito sa mga nagiging trigger kung bakit nagkakaroon tayo sa problem about sa mental health. So this time, malalaman nyo ngayon, paano ba or ano ba ang isang characteristic ng isang merong mentally healthy adolescence or ng isang mentally healthy adolescence. Okay, so ito siya. Ayan. So number 1, the first characteristic that you need to know is of course your self-esteem. Rock solid dapat daw yan. Okay? Now, you need to believe yourself. Sabi dito, you believe in you. Okay, having a positive self-esteem means you like who you are. Even with your quirks and mistakes, you know your strengths and believe you can do great things. Diba? Sabi dito, feeling good about yourself, knowing your own worth, and of course, being kind to yourself. Learners, no, always be positive lamang. Maniwala ka lang sa sarili mo. When your teacher asks you to go in front and to answer a certain question, maniwala ka sa sarili mo. Huwag kang kabahan. If you know na talagang hindi mo alam, be honest to yourself. 'Di ba? Sabihin mo sa teacher mo. But if you know naman yung sagot, be confident naman. Okay? Huwag kang matatakot magsalita sa harap. Huwag kang mag-alala sa magiging reaksyon nila. Always believe in yourself. Diba? You need to know your strength first. Syempre, identify your strength and then kapag nalaman mo na yan, use that strength to believe. Diba? Use that strength to, of course, para syempre, para magkaroon ka ng push sa iyong sarili na yes, I can do this, kaya ko tong gawin, wala akong dapat ipag-alala. Do not, ano mo yun? Huwag niyo masyadong pansinin yung mga magiging comments ng iyong mga classmates, colleagues, something like that. Okay? Next, thinking clearly and smartly. So, anong ibig sabihin yan? Your brain is on fire. Hindi po ibig sabihin yan yung brain mo is sa ano ha. Okay, when I say your brain is on fire, a healthy mind helps you focus in class. So, meaning to say, no, if you are, di ba, kung maayos kang nakakapag-isip, wala kang inaalalang iba sa paligid, hindi mo iniintindi yung magiging comments, suggestions, yung bad suggestions, I mean, yung reactions ng iba, na may kinalaman sa ginagawa mo, okay, makakatulong yun sa'yo to think clearly and smartly. You can think things through without feeling too confused or overwhelmed. Sabi dito, no, if you can think clearly, you can solve problems easily. You can learn new things. You can make smart decisions. So,
learners, kapag po kayo binigyan ng isang activity ni teacher, ng isang assignment, okay, you need to think clearly muna. Siyempre, of course, bago mo gawin yan, pinag-iisipan mo muna, gagawin ko ba to? Ano ang mangyayari kapag nagawa ko to? At ano naman ang posibleng mangyari kapag hindi ko to ginawa? Always think first bago kayo gumawa ng isang desisyon. Bago kayo magsalita, bago kayo mag-isip, bago may pag-usap, ayan. So, dapat nakapag-isip na kayo kung ano ba talaga ang dapat nyong desisyon. Okay? Next. When you say, number 3, expressing feelings well. Diba? Importante ito. Bilang isang mentally healthy adolescents, napaka-importante na kaya ninyong mag-express ng feeling ninyo without any restriction. Nang hindi kayo nag-aalala. Okay, sabi dito, no? You need to understand your feelings. Paano yon? It's okay to feel happy. It's okay to feel sad, angry, or scared. Diba? Pag pinapatawag kayo sa harap, natural, matatakot kayo. Minsan nga, iba sa inyo, nahihiyang magsalita. A healthy mind lets you understand what you're feeling and talk about it nicely without bottling it up. Diba? So, you need to first identify your feelings. Ano sa tingin mo yung nararamdaman mo ng ngayong oras na to? Kung ano man yan, that is normal. Huwag mo na masyadong intindihin. Okay? Normal reaction yan ng katawan ng tao. Next, talking it out. Sharing your feelings with a trusted friend, family members, or teacher is a superpower. It helps you feel better and get support. Now, ito yung mahirap dito, no? May mga learners, most especially sa Pilipinas, na gusto man magsalita, hindi nila magawa. Why? Maybe because walang karapat-dapat or wala silang pinagkakatiwalaan. Nasa tingin nila is pakikinggan sila. Wala silang kilalang ganon. So, bilang isang tao na merong mental capacity to think, napaka-importante sa ating mga tao na meron tayong kausap. 'Di ba? Kasi pag wala tayong kausap, nahihirapan tayong magkaroon ng social capability or socialization. 'Di ba? Napaka-importante, kasama po 'yan sa development nating lahat. Kaya kayo, wag po kayo mahihiyang makipagkaibigan, magsabi sa magulang, makipag-usap sa kapatid, at makipag-usap sa mga teacher ninyo. 'Di ba? If you feel anything, if you felt something, sabihin nyo kagad sa teacher. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matatakot. 'Di ba? Most especially kung yung magulang or part ng iyong family, huwag kayong matatakot. Sigurado naman ako pakikinggan kayo ng family niyo, even the teacher itself, 'di ba? Next, feeling calm. So first, before you express your feelings, kalmahan mo muna ang sarili mo. Sabi nga dito, may mga ibang advices na kapag galit ang isang tao, most especially kayo, mga grade 7 learners, napakaigsi ng inyong pasensya. Inasar-asar lang kayo, pinagalitan lang kayo, nagtatampo na kagad kayo, nagre-rebelde na kayo. First, kumalma ka muna. Okay? You need to understand that bakit ba nagagalit sa iyo ang isang tao? At syempre, we are not saying na ini-invalidate dapat ang iyong feelings. But you need to calm first. You need to think, bakit ba nagagalit sa isang tao? Then at the same time, dapat isipin mo rin, bakit ka ba nagalit sa taong yon? Now, when you express your feelings, you often feel lighter and more at peace. Ayan. Kapag sinasanay ninyo ang sarili ninyo, pakalmahin kapag galit, then at the same time, nakakapagkwento, nakikipag-usap sa mga kaibigan mo, pamilya mo, yung burden na nararamdaman mo sa iyong chest, okay, yung bigat ng pakiramdam, mababawasan po yan. Hindi man kagad yan masusolusyonan ng problem, but mababawasan yung bigat sa pakiramdam kapag nasubukan mong mag-express ng iyong feelings. Okay? So, wag kang mahiya, sabihin mo lang, 'di ba? Next, building an awesome relationships. Now, ano ba tong relationships? So, bilang isang grade 7 learners, I want to make this thing clear. This means you can make and keep good friends, listen to others, and be a good team player. You treat others with kindness and respect. Ayan na naman tayo sa kindness and respect, 'di ba? Be a good friend, resolve disagreements, and respect others' feelings. So, if you want to build an awesome relationship, 'di ba, sa inyo bilang isang amazing grade 7 learners, 'di ba? Dapat kaya nyong magpakita ng isang respeto, okay, with the feelings of the others. Kasi doon magsisimula ang isang mahusay na pagkakaibigan. Bilang isang tao, bawat isa sa atin may iba-ibang paraan ng pag-iisip. So, hindi nyo kailangan basta-basta kontrahin yung iniisip ng isa kasi bago niya sabihin yan, siguro, pinag-isipan niya. Okay? Be kind na lang sa bawat isa.
Kapag nagawa mo yan, so maliles ang mga issue mo about sa mental health. Kasi kung marami kang kaaway sa paligid, magiging cause ito ng iyong stress. Bawat kilos mo, mag-aalala ka. 'Di ba? Okay, next. Okay, bouncing back from challenges. Ano tong bouncing back from challenges? Facing tough stuff. Anong ibig sabihin yan? Life throws curveballs. A healthy mind helps you face problems head-on, learn from mistakes, and try again if it is hard. So, gaya ng sinasabi ko sa inyo or sa iba kong mga estudyante, na kung sa tingin ninyo magkakamali kayo, okay lang yon. There is always tomorrow. Kung nagkamali ka pa rin bukas, okay lang. Tutuloy, i-correct po natin yan sa iba pang pagkakataon. Huwag po kayo mag-alalang matakot. Okay, most especially for your teachers, we are not actually aiming na makuha nyo kagad ang tamang sagot. What we want is ma-experience mo yung mga bagay-bagay na dapat namin ipagawa sa'yo. At syempre, masubukan mo yung capacity mo to answer a certain question. Bonus na lang sa amin kung nakakuha ka ng tamang sagot. Okay? Next, finding solutions. Okay, instead of giving up, ilan sa inyo, sa mga estudyante sa inyo, pag binigyan ng trabaho, hindi nyo naintindihan sinabi ni teacher, hirap na hirap kayo, hindi nyo magawa, wala kayong kaibigan na makakasamang gumawa. Okay, instead of giving up, you need to look for ways to solve the problems. There is always a solution. Tandaan niyo, pag binigyan kayo ng problema, palaging may solusyon yan. Hindi, kambal yan, hindi pwedeng problema lang, walang solusyon. There is also a solution. There is always a solution. Next, growing stronger. Okay, every challenge you overcome makes you stronger and more resilient. Totoo yan. Kaya kapag kami, bilang inyong mga teacher, binigyan namin kayo ng pagsubok, binigyan namin kayo ng challenge, huwag nyong ayawan, huwag nyong hindian. Kasi at the end of the day, pagdating ng araw, yung mga experiences and challenges na binibigay namin sa inyo, magagamit nyo po yan sa isang pangyayari sa buhay ninyo. So what will happen kung hindi kayo na-expose sa mga difficulties? Puro kayo nadalian sa buhay. Ngayon, dumating itong mahirap na part ng buhay mo, hindi ka nasanay, madali ka ngayon mag-give up. Diba? Kaya, kapag binigyan ka namin or ng teacher ng mga activities, challenges, accept it, okay? Then try to solve. Unang-una, syempre, huwag kang pa-stress. Kung feel mong hindi mo pa kayang sagutin ngayon, take a break, and then tutuloy mo naman sa ibang pagkakataon. Gano'n lang. You need to learn to bounce back when things don't go on your way. Diba? Gano'n lang ang gagawin ninyong diskarte. Okay, you're like a superhero. You're like a superhero able to face anything. Ayan. Next, I think this will be the last. Saying no to peer pressure. Ito yung mahirap sa inyo ngayong mga kabataan, most especially here in the Philippines, no? Iba sa inyo nagpapadala sa buyo ng kaibigan. And anyway, let us read the description first. Sabi dito no, it takes courage to say no when your friends want you to do something. Ilan sa mga kaibigan nyo ganito eh. Sige nga, gawin mo nga. Mahilig magganon, mambubuyo. 'Di ba? Pinipressure, sige nga, pag hindi mo nagawa yan, hindi ka na belong sa amin. 'Di ba? A strong mind helps you stick to your values and make choices that are good for you even if it is unpopular. Sabi dito no, when you say no, you need to trust your gut. If you feel na yung mga kaibigan mo mali na yung ginagawa para sa'yo or mali na yung impluwensya para sa'yo, learn to say no. Maghanap ka ng iba na. Okay, make your own choice. Wag kang magbe-base sa choices ng iyong mga kaklase. Kasi their choice, that is their choice, not your choice. Pero if your choice is to follow their choice, it's your choice. Diba? But then, before you choose others' choices, pag-isipan mo muna yung sarili mong choice. Saka ka ngayon mag-decide para sa choices ng ibang tao. Ganun yan. Always keep yourself first muna before any person. Laging ikaw dapat ang mauuna. Okay, be true to yourself. If you feel na hindi mo siya magamay yung ugali, yung pakikisama, say directly. Huwag po kayo magpaparinigan, huwag kayong magsisiraan. And huwag kang mahihiyang magsabi ng hindi ako pwede, hindi ako papayagan, something like that. If you are truly, alam mo yun, kung talagang totoo ka nilang kaibigan, when you say no, they will understand. Hindi ka nila aalisin sa iyong circle of friends, hindi ka nila sisiraan, pariringgan, mga ganon. 'Di ba? Kasi ganon talaga ang dapat na totoong kaibigan. Instead of dapat na
kung ano-anong pinagagagawa nila bilang isang kaibigan. Kapag mali ang nagawa ng iyong kaibigan, dapat kino-correct mo. Ganun ang totoong kaibigan. Well, anyway, no? So, for number 6, you need to say no when needed. Lalong-lalo na sa inyong mga kaibigan. Okay? Palagi nyong iisipin ang inyong kapakanan before na kayo ay mag-decide para sa ibang tao. Okay? Meron pa ba? Okay, so I think that will be the end of our discussion. Ayan, so maiksing-maiksi lang to kasi it's all about the characteristic lang naman. So well then, if you finish this video, and you may comment your grade level and section or kung saang school man kayo para mabati ko kayo dyan sa ating comment section. Diba? So by the way, this will be our first topic for this first quarter, and see you soon para sa next topic naman para sa ating next video. So once again, this is Bright Mind PH. Thank you and bye-bye.